Mia Mortels presents Ang Mapagpanggap Mong Pag-ibig, written by Andrea Gale. Ang kapal ng muka! Masama ang loob ni Sheila habang nakatitig sa screen ng cellphone niya. Paulit-ulit na binabasa ang text message ng nobyo niyang si Paco. Hindi, mali pala. Ex-boyfriend na pala. Nag-text ang walang hiyang lalaki. Nakikipag-break sa kanya. Napakaduwag ng leche. Kalahating taon ang ininvest niya rito. Ang kapal ng mukha nitong sayangin ng oras niya. Pagkatapos ay sa text lang makikipaghiwalay. Ni hindi man lang tumawag ang buwisit. On a serious note, she was hurt. Masakit isipin na parang hindi siya seneryoso nito. Ate Sheila! Isang matinis na tinig ang pumukaw sa atensyon ni Sheila. Si Jessica iyon, ang dalagitang kapitbahay niya. Problema? Tanong niya rito. Tumayo siya at nagtungo sa bintana ng tindahan niya. Di ba naghahanap ka ng border? Tanong nito. Ito si Kuya Neil, naghahanap ng mauupahan. Lumipad ang mga mata niya patungo sa lalaking nasa likod ni Jessica. Hindi niya agad ito napansin. Pinagmasdan niyang maigi ang lalaki. Matangkad ito. Matangkad na siya, ngunit bahagya pa ring matangkad sa kanya ang lalaki. Maraming buhok sa mukha ang lalaki, ngunit hindi naman ito mukhang ermitanyo. Marahil ay hindi lang ito nakapag-ahit ng isang linggo. Ate? Untag ni Jessica sa kanya. Sabi ko, babaeng border Jessica. Aniya sa dalagita. Hindi naman siya pwedeng tumanggap ng lalaking border dahil nakakatakot iyon para sa kanya. Paano kung rapist ito? Serial killer? Magnanakaw? Aswang? Naniniwala ka talaga sa aswang? Tanong ng isang bahagi ng isip niya. Pinigilan niyang mapangiti. Doon mo na lang siya dalhin kina Mang Kaloy. Walang bakante ate. Tanggapin mo na tong si Kuya Neil. May mga dala siyang papeles na magpapatunay na wala siyang criminal record. Pangungumbinsi ni Jessica sa kanya. Napataas ang isang kilay niya. Tiningnan niya muna ang lalaki bago niya inabot ang NBI clearance nito. Neil Fernandez ang pangalan ng lalaki. Malinis nga naman ang record nito. Ngunit mapagkakatiwalaan nga kaya ito? Hindi kita gagawa ng masama, miss. Anang baritonong tinig ng lalaki. Paano ko nakakasiguro? Nakataas ang isang kilay na tanong niya. Subukan mo kong patirahin sa bahay mo para mapatunayan ko. Lalong tumaas ang kilay niya. Dapat ay nakikiusap sa kanya ang lalaking ito, pero parang hindi ganun ang nangyayari. Pag-iisipan ko pa. Ano na lang sasabihin sa akin ng mga kapitbahay ko kapag pinatira kita sa bahay ko? Abay, walang problema, Sheila. Ayos kung iibigin mo ang lalaking ito. Hindi ka na bumabata. Singit ni Mang Kulas. Kapitbahay rin niya. Nandyan pala kayo, Mang Kulas. Bati niya sa matanda. Tanggapin mo na yung binatang yan. Kapag sa looban mo yan pinaupa, baka mabuli yan ng mga adik doon. Sabi pa ni Mang Kulas. Duda siya roon. Wala sa hilat siya ni nilang magpapabuli. Huwag niyo na akong konsensyahin. Ate, baka mahawa yan ng mga adik sa looban at piliting makijaming sa kanila. Singit ni Jessica. Pag-iisipan ko pa nga sabi. Nanlalaki ang mga matang sabi niya sa dalawang makulit. Habang nag-iisip ka, pwede bang tumambay muna rito sa labas ng tindahan mo? Tanong ni Nila. Okay. Bali wala niyang sagot saka naupo sa monoblock. Ang isip niya ay nalilito. Tinawagan niya si Ara para humingi ng payo. Eksaktong 12:00 ng tanghali ay ginugutom na si Sheila. Tumayo siya para silipin si Neil, ngunit hindi na ito nakatambay sa harap ng tindahan niya. Marahil ay nainis na ito sa kanya. 3 oras ba naman niya itong pinaghintay? Binuksan niya ang garapon ng panindang cupcake nang marinig niya ang tinig ni Neil. Akala niya ay tuluyan na itong umalis at naghanap ng ibang mauupahan. Akala ko naghanap ka na ng ibang mauupahan. Sabi niya rito. Bumili lang ako ng pagkain. Sagot nito. Ito. Anito na may iniabot na kung ano.
Binuksan niya ang bintana ng tindahan para makita kung ano yon. Paper bag iyon ng isang sikat na fast food chain. Para saan to? Kunot ang noong tanong niya. Para sa'yo. Bale walang sagot nito. Nagdududang tiningnan niya ito. Sa tingin mo ba'y madadala mo ako sa libreng pagkain ha? Hindi ako cheap. Nakataas ang isang kilay niyang tanong. Ayaw mo ba? Kunot din ang noong tanong nito. Napalanok siya. Gutom na siya. Nakasimangot na inabot niya mula rito ang paper bag. Huwag mong isiping madadala mo sa libreng pagkain ang desisyon ko. Paglilitanya niya para matabunan ang pagkapahiya. Hindi umimik si Neil. Naupo lang ito sa batong upuan sa harap ng tindahan niya. Siya naman ay pumwesto na sa maliit niyang mesa at saka binuklat ang paper bag. Napangiti siya nang makitang fried chicken at spaghetti ang laman niyon. Matutuwa ang mga alaga niya sa tiyan. Duda kasi siya kung aabot sa mga alaga niya ang isang pirasong cupcake. Pagkatapos niyang kumain ay nagtungo siya sa lababo upang maghugas ng kamay. Napatili siya nang sumirit ang tubig mula sa tubong kinakabitan ng gripo. Anong problema? Narinig niyang malakas na tanong ni Neil. Para siyang basang sisiw na lumabas at sinabi sa lalaki ang nangyari. Gusto mong ayusin ko? Napapangiting tanong ng lalaki. Hindi man lang itinago ng buwisit na natutuwa ito sa nangyari sa kanya. Marunong ka ba? Inis niyang tanong. Titingnan ko kung ano magagawa ko. Sige, pumasok ka na. Sinundan siya nito papasok sa kusina. May tools ka ba rito? Tanong nito. Ang atensyon nito ay nasa gripo. Teka, nagmamadaling kinuha niya ang toolbox. Nang makuha niya ang toolbox ay agad niyang binalikan si Neil. Sa totoo lang ay wala siyang ideya kung saan ginagamit ang mga laman ng toolbox na iyon. Wala pang ilang minuto matapos ipasara sa kanya ni Neil ang kontador ng tubig sa harap ng bahay ay hinarap na siya nito. Okay na. Sure? Diskumpyadong tanong niya. Subukan mo. Nito. At iyon na nga ang ginawa niya. In all fairness kay Neil, maaasahan ito sa bahay. Thanks. Sabi niya sa lalaki. Nagbuntong hininga siya. Fine. Sige na. Pumapayag na akong rentahan mo ang isang kwarto rito sa bahay ko. Pero mangako ka sa akin hindi ka gagawa ng kalokohan, Neil. Tandaan mo, marami akong kilalang pulis. Hindi ako masamang tao, Sheila. Seryosong sabi nito. At ewan ba niya kung bakit nang mapatingin ito sa mga mata niya, ay naniwala siya sa sinabi nito. Nang makabawi ay sinabi niya rito kung magkano ang renta buwan-buwan. Nag-abot na rin ito ng advance at deposit sa kanya. Ito ang susi. Iniabot niya rito ang susi. Kunin mo na ang gamit mo. Ito lang ang gamit ko. Nito na ang tinutukoy ay isang may kalakihang backpack. Sigurado ka? Nakangiwing tanong niya. Hindi man lang traveling bag ang dala nito. Tumango si Neil. Nagpatiuna na siya sa pagpanhik sa ikalawang palapag. Itinuro niya rito ang magiging silid. Bumaba ka maya-maya. Mag-uusap pa tayo. Hindi pa kita nai-interview. Okay. Pagdating niya sa tindahan ay saka siya napaisip. Tama nga kaya ang desisyon niya? Hindi kaya nabibigla lang siya? Nawala lang kay nilang takbo ng isip niya nang makitang umiilaw ang cellphone niya. Si Paco ang caller. Bumalik ang inis na nararamdaman niya. Ngunit sa huli sinagot pa rin niya ang tawag nito. Bakit? Dire-diretsyong tanong niya sa lalaki. Wala nang hello-hello at hindi naman bagay sa sitwasyon. Pwede ba tayo magkita? Tanong nito, himig malungkot. Para ano? Para makipaghiwalay ka sa akin ng harap-harapan? Nako Paco, hindi na. Okay na yung sinabi mo sa text. Hindi na ako mag-aaksaya ng pamasahe para lang makipag-usap pa sa isang lalaking katulad mo. Goodbye. Pinutol niya ang linya. Na-high blood siya. Ang kapal ng mukha ng lalaking yon na tumawag pa sa kanya. Kung akala nito ay in love siya rito, ay nagkakamali ito. Makalipas ang ilang oras ay bumaba na si Neil, kaya in-interview niya na ito. So, anong trabaho mo? Seryosong tanong ni Sheila kay Neil.
Sa ngayon, wala. Matipid nitong sagot. Kung ganon, paano ka makakapagbayad sa akin ng renta buwan-buwan? Nakataas na ang isang kilay niyang tanong. Maghahanap ako ng trabaho. Huwag ka mag-alala, madiskarte akong tao. Anito nang may matipid ng ngiti. At talagang sigurado ka makakahanap ka agad ng trabaho? Alam mo ba kung gaano kahirap maghanap ng trabaho ngayon, ha? Paninermo na niya. Alam ko, may ipon naman ako kaya huwag ka mag-alala. Fine. Paano ka nakarating dito sa lugar namin? Sunod niyang tanong. Na-demolish yung bahay ko. Nabili kasi ng isang malaking kumpanya yung kinatitirikan. Mabilis itong sagot. At ang pamilya mo? Nasa probinsya ang mga magulang at kapatid ko. Anong dati mong trabaho? Sales clerk sa isang mall. Napabuntong hininga si Sheila. Kailan kaya hahaba sa dalawang pangungusap ang mga isinasagot nito sa kanya? Ang point ng interview na yon ay upang magkwento ang lalaki tungkol sa buhay nito. Ngunit parang ang hirap dito na gawin niyon. Alam mo, hindi ko na alam kung anong itatanong ko sa'yo. Dismayadong pag-amin niya. Sa wakas ay ngumiti si Neil. Magtiwala ka lang sa akin, Sheila. Hindi ako mamamatay tao o rapist o magnanakaw. Hindi ako ganon at walang balak na maging ganon kahit kailan. Sige na, naniniwala na ako sa'yo. Mahirap magtiwala lalo na sa panahon ngayon. Pero pinagkakatiwalaan kita. Sana naman ay wag mong sisirain ang tiwala ko. Pangako. Anito, bahagyang nakangiti. Sheila! Anang isang tinig ng lalaki mula sa labas. Napangiti si Sheila nang makita si Raymond. Manliligaw niya ito, isa sa pinakamasugid. Hindi naman sa nagmamayabang siya, ngunit marami namang nagkakagusto sa kanya. Ngunit wala lang siyang magustuhan mula sa mga ito. Well, iba si Raymond. Hindi kasi ito iyong tipong tambay sa kanto. Galante rin ang isang to. Madalas siyang padalhan ng load kahit hindi siya nang hihingi. Nakatira si Raymond malapit sa tindahan niya at ang bahay nito ay ang pinakamalaki na yata sa lugar nila. Marami ring kaibigan si Raymond at ang alam niya pa ay marami itong batang pinaaaral. Mayaman ang pamilya ni Raymond, ngunit hindi niya alam kung ano ang pinagkakakitaan ng mga ito. Uy Raymond! Nasiglang bati niya sa lalaki. Kumusta? Ang tagal na nung huling beses na napadaan ka rito. Naging abala kasi. Nakangiting sagot nito. Lumipad ang mga mata nito kay Neil na nakatingin lang sa kanila. Siya nga pala si Neil. Pagpapakilala niya rito kay Raymond. Border ko. Lumapit si Neil para kamayin si Raymond. Pare, bati ng lalaki na tinanguan pa si Raymond. Pagkatapos ng saglit na kamayan at tanguan ay bumalik na si Neil sa kinauupuan. Si Raymond naman ay nagpaalam na rin dahil may lakad pa raw. Inihatid lang daw talaga nito sa kanya ang donut na regalo sa kanya. Ang dami kong blessings today. Ngiting-ngiting wika niya sa kainilapag sa mesa ang kahon ng donut. Boyfriend mo? Tanong ni Neil. Chismoso ka pala? Kulot ang noong sabi niya rito. Curious lang. Wala akong boyfriend. Kakahiwalay lang namin kaninang umaga. Si Raymond, manliligaw ko yan. Magka-boyfriend man ako, hindi nagbabago ang isip niyang manligaw. Minsan nga'y naiisip kong sagutin na lang yan eh. Mas maganda yatang magnobyo ng mahal ka kaysa mahal mo. Kapag siyang pinili ko, hindi ako masasaktan kasi aalagaan niya ako. Hindi niya ako paiiyakin. Tila bagot at tiningnan siya ni Neil. Kulang na lang ay sabihin itong walang kwentang sinabi niya. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Neil. Banta niya rito. What? Kunwari pa itong nagtataka. Tinitingnan mo ko na parang walang kwentang sinasabi ko. Hindi naman. Ngumiti ito. Huwag mong piliin ang isang tao dahil mahal ka lang niya. Dahil unfair yun. Aba't nagpapayo ka na ngayon, ha? Hindi siya sinagot ni Neil. Ngumiti lang ito at nagpaalam na. Maghahanap na raw ito ng trabaho. Late na para sa pag-a-apply. Komento niya. Hindi ito sumagot. Tumayo na ito at nagmarcha palabas ng tindahan niya.
Saan ka mag-a-apply ng ganitong oras? Pahabol na tanong niya. Kahit saan. Bale walang sagot ng Hudyo sa kadire-diretso ng umalis. Napapailing na kumuha na lang si Sheila ng isang pirasong donut sa kahon. Samantala ay pasimpleng dumaan si Samuel sa target na bahay. Ang bahay ni Raymond Park na sa palagay niya ay nasa 300 to 400 square meters ang lupang kinatitirikan. Hindi siya maaaring magpabaya o magpahalata. Ikatlong beses na ng pagdaan niya roon. Naghahanap siya ng posibleng daanan papasok nang walang makakakita sa kanya. Isang PIDEA agent si Samuel at siya ang naatasang magmanman kay Raymond. Wala kasing malinaw na report laban sa lalaki. Naroon siya para kumalap ng ebidensya na mahirap gawin dahil sa napakataas na bakod ng bahay nito. Napapailing na dumiretso si Samuel sa convenience store na ilang metro lang ang layo sa bahay ni Raymond. Ikatlong beses na at bigo pa rin siya. Kung may parte man ang plano niya ang naging matagumpay agad, iyon ay ang pagtira sa bahay ni Sheila. Nabasa niya sa report na nanliligaw nga si Raymond sa babae at napatunayan na niya iyon. Mabuti na lang din at natsyempuhan niyang naghahanap ng border si Sheila. Bumili si Samuel ng kape sa convenience store at tumambay na rin doon. Nagpalipas siya ng ilang oras doon at napadiretso ang upo niya nang makita ang sasakyan ni Raymond na dumaan. Sinilip niya ang relong pambisig at tinandaan kung anong oras dumaan ang sasakyan nito. Neil, ang bilis mo namang nakabalik. Puna sa kanya ni Sheila nang nasa tapat na siya ng tindahan nito. Neil Fernandez ang pagkakakilala sa kanya ng babae. Nagpakita pa siya rito ng peking NBI clearance para lang paniwalaan siya nito. Sumama ang pakiramdam ko. Aniya sa katipid ng umiti. Parang hindi naman. Kunot ang noong sabi nito. Aakyat ka na? Pahabol na tanong ni Sheila. Oo. Kumain ka na? Nagkape na ako. Kumain ka muna para makainom ka na ng gamot. Anito sa kanya. Bumili ka na muna ng tinapay rito sa tindahan ko. Napangiti na lang si Samuel saka tumango at imbis na umakyat sa kanyang silid ay pumasok siya sa tindahan ni Sheila para bumili ng tinapay. Masamang-masama ang pakiramdam ni Sheila pagising kinabukasan. Hindi siya makabangon. Hindi niya nga alam kung bakit siya biglang nagkaganoon. Ipinikit na lang niyang muli ang mga mata. Parang binibiyak ang ulo niya. Pinilit niyang tumayo ngunit lalo lang sumasakit ang ulo niya. Nag-angat siya ng tingin. Sinipat ang oras sa wall clock na malapit sa vanity table niya. 9:00 na ng umaga. Wala na siyang choice. Kailangan niya ng tulong. Sana ay hindi pa nakakaalis si Neil para maghanap ng trabaho. Neil! Yun ang pinakamalakas niyang tinig ngunit mahina pa rin. Ilang beses pa niyang inulit ang pagtawag kay Neil hanggang sa may marinig na siyang pagkatok sa pinto ng silid niya. Sheila? Ani Neil habang kumakatok. Pasok ka. Mahina niyang sagot. Anong nangyari sa'yo? Tila nag-aalalang tanong nito. Sobrang sakit ng ulo ko. Nanghihina niyang sabi. Sinalat nito ang leeg niya. May lagnat ka. Teka, maghahanda ako ng pagkain para makainom ka ng gamot. Pagbalik ni Neil ay may bitbit ng isang tray. Nagpabili ako ng lugaw kay Jessica. Anito saka inilapag ang tray sa tabi niya. Kaya mong kumain mag-isa? Susubukan ko. Aniya. Hinawakan niya ang kutsara ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Susubuan na kita. Walang anumang wika nito. Iniayos muna nito ang pagkakasandal niya sa headboard ng kama bago siya sinubuan ng lugaw. Para siyang tangang natigilan nang mapatingin sa mga mata nitong kulay tsokolate at nakamasid din sa kanya. Come on, Sheila. Tititigan mo na lang ba ako? Napahiya siya ng kaunti. Ngumanga siya at kinain ng lugaw. Mapait iyon sa panlasa, ngunit tiniis na niya. Nang mga lahati ang lugaw ay tumanggi na siya. Hindi na rin naman nagpumilit si Neil. Iniabot na lang ito sa kanya ang isang baso ng tubig at isang piraso ng paracetamol. Inumin mo na para gumaan ang pakiramdam mo. Sinunod niya ito. Neil, salamat. Sinsero iyon. Pasensya na dahil alam kong naabala kita.
Walang problema. Magpahinga ka muna. Anito saka tumayo. Saan ka pupunta? Alanganin niyang tanong. Ibababa tong pinagkainan mo. Kukuha na rin ako ng basang bimpo. Hindi ka na aalis? Hindi na muna. Bukas na lang ko maghahanap ng trabaho. Bali walang sagot nito. Tumango siya. Hindi pala talaga masamang tao si Neil at unti-unti ay pinapatunayan ito sa kanya iyon. Makalipas ng ilang oras ay tumalab din ang paracetamol kaya bumaba na si Sheila mula sa kanyang silid. Anong ginagawa mo? Tanong niya nang makita si Neil sa kusina. Nagluluto ng ulam. Bale wala nitong sagot. Nakatalikod sa kanyang lalaki. Malaya tuloy siyang napagmasdan ng likod nito. Malapad ang likod nito, yung tipong pwedeng sandalan kapag nanghihina ka. Kung meron man sigurong masarap pagmasdan habang nakatalikod dito sa kanya, ay ang batok nito. Ang puti-puti ng batok nito. Parang sobrang bango kahit may ilang butil na ng pawis. Mainit kasi sa kusina niya, lalo na kapag ganoong oras. Bago pa siya magkasala ay nilapitan niya si Neil at sinilip ang iniluluto nito. Tinola. Marunong ako niyan. Gusto mo ako na magluto? Patapos na to. Sige, magbubukas na muna ako ng tindahan. Paalam na lang niya sa lalaki, ngunit pinigilan siya nito. Magpapahinga ka. Maotoridad nitong wika. Okay na ako. Sayang naman ang kikitain ko ngayong araw kung... Mas masasayang ang pera mo kung magpapa-ospital ka. Gumaan ang pakiramdam mo dahil sa gamot. Kaya please lang, wag nang matigas ang ulo mo. Uy, concern siya sa akin. Pangiinis niya sa lalaki. Masyado itong seryoso. Tayong dalawa lang ang magkasama rito. Kaya wala akong pagpipilian kundi ang maging concern sa'yo. Ano na lang sasabihin ng mga tao kung pababayaan kita? Gusto mo bang sugurin ako ni Ara at palayasin dito? Best friend niya si Ara at nagpunta roon ang kaibigan niya para kilatisin si Neil nang malaman itong border niya ang lalaki. Masyado kang seryoso, Neil. Bakit hindi ka mag-relax? Huwag ka munang magbukas ng tindahan. Imbes ay sabi nito. Bakit ba lagi kang seryoso? Hindi ba uso ang salitang chill at relax sa planeta mo? Nakangising tanong niya rito. Imbes na sagutin niya ay umiling lang ito at tumalikod na uli. Pagkatapos magluto ni Neil, ay ito na rin ang naghain ng pagkain sa mesa. Kain na. Anyaya nito sa kanya. Salamat ha. Aniya sa lalaki na makaupo na. Para saan? Kasi nandyan ka. Kung wala ka, mamamatay ako sa gutom sa kwarto habang naghihintay na bumaba ang lagnat ko. Kung wala ka, magsa-self-pity na naman ako dahil mag-isa lang ako sa mundo. Nasaan ba ang pamilya mo? Tanong nito. Patay na ang nanay ko. Nakakulong ang tatay ko dahil siyang may sala sa pagkamatay ng nanay ko. Aniya saka yumuko. I'm sorry. Maagap na sabi ni Neil. Bahagya siyang umiti. Para saan? Matagal na yon, ano ka ba? Kakatapos ko pa lang nun ng high school. Ang mga kapatid mo. Patuloy sa pag-uusisa ni Neil. May kanya-kanya ng pamilya at ayaw ko namang makabigat pa sa kanila. Kaya nagpa siya akong lumuwas ng Maynila. Hanapin dito kung para saan ba talagang buhay ko. Umaasang dito ay mas magiging maginhawa. Dito makakalimot sa mga nangyari sa nakaraan. At ang sagot? Dito ako naka-move on. Dito ko unti-unting natutunang patawarin si tatay. Pero masakit pa rin, aaminin ko. Mas naging maginhawa rin ako rito, lalo na kung ikukumpara yung pinagmulan ko. Namomroblema rin naman ako sa pera rito paminsan-minsan, ngunit palaging kaya ko ng solusyonan. Kung para saan ako, kung bakit ako nandito, kung bakit dito ako dinala ng mga paa ko, yun ang hindi ko pa rin alam ang sagot. Pero kailangan ko ba talagang alamin? Ngumiti si Neil. Mukhang sincero naman. Hindi natin kailangan laging malaman ang sagot. Anito saka siya nilagyan ng kanin sa plato. Kumain ka na. Nginitian niya si Neil. It's rude to stare. Anito. Says who? Nakangiting tanong niya. Me. Sagot ni Neil at sabay pa silang nagkatawanan.
Masiglang nananghalian si Sheila. Nadaig ng kaligayahan niyang lagnat niya dahil parang ang lakas-lakas na niya agad. Siya nga pala, dadalawin ka raw ni Raymond. Ani nila sa kalagitnaan ng pagkain nila. Nagkita kayo? Napadaan ako sa bahay nila noong papunta akong palengke. Sagot nito sa kamuling pinagtuunan ng pagkain nito. Bakit doon ka pa dumadaan? Mas malapit kung sa likod ka dadaan. Napatingin sa kanya si Neil. Hindi niya alam kung bakit parang nabigla ito. Hindi ko alam ang daan sa likod. Maya-maya ay sabi nito. Ituturo ko sa iyo sa susunod. Nakangiting tumangulang si Neil. Itinuon na lang din niya ang atensyon sa pagkain. Hindi na siya pinakilos pa nito. Magpahinga lang daw siya kaya ang lalaki ngayon ang naguhugas ng mga pinagkainan nila. Gamot mo. Inabutan siya nito ng isang paracetamol at isang basong tubig. Pero okay na ako. Giit niya. Hindi ka tuluyang gagaling kapag hindi mo to ininom. Wala na naman siyang nagawa kundi ang sundin ito. Naupo si Neil sa tabi niya pagkatapos ilapag sa center table ang baso. Mga ilang pulgada rin ang layo nila sa isa't isa. Pareho silang nasa magkabilang dulo ng sofa. Alam mo, mabobor lang ako rito sa bahay. Wala namang magagawa rito. Aniya kay Neil. Manood ka ng TV. Sagot nito. Dinampot nito ang remote control at saka inon ng TV. Neil, sorry talaga kung naaabala ko ang job hunting mo. Aniya sa lalaki na mag-commercial break ang pinapanood nila. Walang problema yun, Sheila. Ano ba naman ang isang araw? Saka parang ayoko rin muna magtrabaho. Magpapahinga muna ako ng isang buwan. Tinitigan niya ito ng mataman. May pambayad ako sa'yo, huwag kang mag-alala. Anito, hindi iyon ang iniisip ko. Anong iniisip mo? Kung anong gagawin mo rito ng isang buwan? Tatambay? Nako, baka mahawa ka sa mga sunog baga at sulog atay riyan sa labas. Saka kung bakasyon pa lang gusto mo, bakit hindi ka nalang umuwi ng probinsya? Baka hindi na ako pabalikin ng nanay ko sa Maynila kapag umuwi ako sa amin. Nakangiting sagot nito saka itinutok na sa telebisyon ng mga mata. Hindi na rin siya nagtanong pa dahil alam niyang wala ng planong magkwento si Neil. Nakafocus na kasi ang atensyon nito sa TV. Nanood na lang din siya, ngunit ang isip ay punong-puno ng mga katanungang ayaw naman niyang isatinig. Balang araw ay magiging bukas din si Neil sa kanya. Sisiguraduhin niya iyon. Hindi na nabigla si Sheila nang makita si Raymond sa labas ng bahay niya kinagabihan dahil nabanggit na iyon ni Neil. Nginitian niya si Raymond saka pinatuloy sa bahay niya. Hindi siya basta-basta nagpapapasok ng lalaki sa bahay, ngunit dahil nandoon si Neil ay hindi na siya nagdalawang isip. Hindi niya magawang magduda sa security niya kapag nandoon si Neil, kung bakit ay hindi niya rin maipaliwanag. Para sa'yo, ani Raymond habang iniaabot sa kanya ang bungkos ng mga rosas. Salamat, ani yan ang tanggapin ng mga bulaklak. Sinabi sa akin ni Neil na may lagnat ka, kaya dumaan ako para silipin ka. Mukhang maayos ng pakiramdam mo. Ani Raymond matapos niya itong paupuin sa sofa. Si Neil naman ay nasa silid na nito. Katatapos lang magluto ng hapunan, ngunit wala pa sa kanilang dalawa ang kumakain. Hindi ka na dapat nag-abala, Raymond. Aniya sa kanginitian ng lalaki. Siyempre mag-aalala ako. Hindi kita madalas sa dinadalaw. Pero alam mo naman kung gaano ko kapatay na patay sa'yo, di ba? Pabirong sabi ni Raymond. Sa unang pagkakataon ay hindi siya natuwa sa biro nito, kahit dati pa naman itong ganoon. Alam niya at alam ng buong barangay na may gusto nga ito sa kanya. Dati flattered siya, ngunit ngayon ay tila nabubuwisit siya. Para siyang timang nalihim na nagdadasal na sana ay wag bumaba si Neil upang hindi nito marinig ang pinagsasabi ni Raymond. Sana rin maisipan ni Raymond na may gagawin pa ito para lumayas na. Ngunit imbes na umalis agad, ay tila nag-enjoy pa ito sa pagkukwento sa kanya ng mga bagay na hindi naman interesante sa kanya. Tulad ng pagbabakasyon ng pamilya nito sa France ng nakaraang buwan. Sheila, pwede ba tayo mag-date? Matagal na rin naman ako naniligaw sa'yo, pero kahit kailan hindi pa tayo lumabas. Hindi agad siya nakasagot. Kasi, Raymond... Sige na, Sheila. Balita ko naman wala kang boyfriend ngayon.
Pangungulit nito. Sige, pag hindi ako busy at kapag hindi masama ang pakiramdam ko. Sabi na lang niya. Raymond, pasensya ka na ha. Biglang sumakit ang ulo ko. Pagsisinungaling niya. Ganun ba? Sige, hindi na ako magtatagal. Dadaan na lang ako ulit sa ibang araw. Paalam na nito. Salamat sa pagdalaw. Aniya habang inihahatid si Raymond sa labas. Napabuntong hininga siya pagpasok sa loob ng bahay. Problema. Agad na lumipad ang mga mata ni Sheila kay Neil na ngayon ay pababa ng hagdan. Wala. Mabilis niyang sagot sakang umiti. Ang lalim ng buntong hininga mo eh. Anito habang naglalakad patungo sa sofa. Kumain na tayo. Imbes ay sabi niya rito. Bakit umalis agad ang bisita mo? Tanong ni Neil habang naghahain ng pagkain. Siya naman yung naglalagay ng pinggan sa mesa. Sumakit kasi ang ulo ko. Pagsisinungaling niya. Parang okay ka naman. Nagdahilan ka para umalis siya? Tila amused na tanong nito. Hindi naman sa ganon. Giit niya. Pero parang ganon na rin? Pabirong tanong nito. Hindi niya mapigilan ng matawa. Habang kumakain sila ay bigla siyang nakonsensya sa ginawa kay Raymond. Ang sama ko ba? Tanong niya kay Neil. Maliit na bagay lang ang ginawa mo. Ayaw mo lang siyang saktan kaya sa tingin ko hindi ka dapat mag-guilty. Masama kung pinalayas mo siya ng sapilitan at sasabihin sa kanyang ayaw mo siyang makausap. Pagkatapos kumain ay nagkape sila sa sala habang nanonood sa Netflix. Nagkasundo sila sa isang action film. Napansin ko lang, hindi ka mahilig sa mga pambabaeng pelikula. I mean, sa romance. Puna ni Neil matapos ang pinapanood nila. Hindi talaga, baduy eh. Aniya sa kaumarteng kinikilabutan. May magaganda rin namang romance films. Nakangiting sabi nito. Nanonood ka ng ganon? Oo naman. Anong akala mo sa akin? Astig, macho, hindi nanonood ng mga pelikulang may nakakakilabot na linya. Hindi kinikilig. Sagot naman niya. Tawa ng tawa si Neil. Tao ako, Sheila. Marunong akong kiligin. Pag-amin nito na ikinanganga niya. Seryoso ka talaga? Pwes, kanino ka nakinilig? Si Sheila naman ang tawa ng tawa habang nagbabanggit si Neil ng mga pangalan ng mga artista. Paborito ko si John Lloyd. Sabi pa nito na lalong nagpalakas ng tawa niya. Niloloko mo ko. Napapailing niyang wika. Para mapaniwala siya, ay nag-recite pa ito ng isang linya mula sa isa sa mga pelikulang pinagbidahan ni John Lloyd. Sa bawat isang pinipili, may 1,000 kang tinatanggihan. Pero higit ka pa sa 1,000 bagay na pwedeng tanggihan ng isang taong tulad ko. Bigay todo sa pag-arte na sabi nito. Sang pelikula galing yan? Natatawang tanong niya. Unofficially yours. Nakangising sagot nito. Kasama niya rin si Angel Locsin. Pagbibida pa nito. Oo na, naniniwala na ako. Aniya natawa pa rin ng tawa. Madaling lumipas ang 2 linggo. Habang nagbabantay ng tindahan si Sheila ay nakita niyang paalis si Neil. May lakad ka? Tanong niya sa lalaki. Maglalakad-lakad lang. Sandali lang ako. Nakangiting sabi nito saka naglakad palayo. Nakangiting pinagmasdan niya na lang ito. Kung sakaling may genie na lalabas mula sa isa sa mga bote ng toyo, suka o pati sa tindahan niya, isang bagay lang ang hihilingin niya. Kahit 3 hiling pang ipagkaloob sa kanya. Hihilingin niya ritong wag na sanang umalis pa si Neil. Noon lang kasi nagkagusto ng ganoon sa isang lalaki. Hindi nga lang yata iyon pagkagusto, ngunit abuso naman kung sasabihin niya agad na pagmamahal na. Kakakilala lang nila. Parang hindi tamang sabihing mahal na niya ito agad. Pero imposible ba talaga? Imposible ba talagang mahalin mo agad ang isang tao sa unang beses na makita mo siya? Abala si Sheila sa pagbabrainstorming ukol sa damdamin para kay Neil nang bulabugi ni Ara at ng triplets nito ang bahay niya. Anong ginagawa niyo rito? Tanong niya. Tita Sheila, hindi ka masayang makita kami?
Lungkot ang mukhang tanong ni Marcos. May sinabi ba akong ganon? Tanong niya saka ngumiti. Ayaw mo yata nang binibisita ka ngayon. Nakangising-singit ni Ara. Ginatungan pa ang anak. Naku Ara ha, tigilan mo ko. Wala kaming something ni Neil. Sinasabi ko sa'yo. Defensive niyang wika. Wala naman akong sinasabing ganun ah. Ikaw ha, ang isda talaga. Sa sariling bibig na huhuli. Panunodyo nito sa kanya. Kulit mo? Wala nga sabing something? Giit niya. At sana meron. Ngiting-ngiting tanong nito. Napangiti siya at maya-maya pa ay nagkatawanan na sila. Nasaan nga pala si Neil? Lumabas eh. Nako, sayang. May dala pa naman akong pagkain. Hayaan mo, babalik naman yun agad. Sa kabilang banda ay abala si Samuel sa pagsunod kay Raymond sa tuwing umaalis ito ng bahay sa umaga. Palagi ay sa isang ospital lang ito pumupunta. Nalaman niya mula sa mga impormasyong nakuha sa cellphone nito na nasa ospital ang ama nito. Naiwan ni Raymond ang cellphone nito sa sala sa bahay ni Sheila. Mabuti na lang at kinabukasan pa iyon binalikan ng lalaki. May ilang litrato sa cellphone nito na kinuhanan sa loob mismo ng bahay nito. Wala siyang nakitang kakaiba, ngunit nagkaroon na siya ng ideya kung paano papasok doon. Naghahanap na lang siya ng tiyempo. Ang nais lang naman kasi talaga niya ay malaman kung nasaan ang laboratorio ng mga ito, ngunit bigo pa rin siya. Pagkatapos itong dumaan sa ospital ay umuuwi na agad ito o kaya naman ay magtutungo sa mga restaurants o sa mga mall. Minsan nga ay naiisip niyang nagdududa na itong may nakasunod dito. Hindi ito nakikipag-meeting sa labas. Wala pa siyang nakikitang kahit na sino na kinatagpo nito. Anong plano pare? Tanong ni Miko sa kanya. Kaibigan niya ito. Taxi driver at isa ring asset ng PIDEA. Ilang linggo ko na yung sinusundan. Wala pa rin ako napapala. Akala ko papasukin mo na ang bahay. Pinag-aaralan ko pa kung paano. Maraming nakakalat na CCTV sa lugar niya. Ipinasadya niya talaga. Alam mo naman kapag maraming itinatago. Napapailing niyang wika. Kailangan mo ng tulong? Hindi na. Baka mas delikado kapag tinulungan mo ko. Sapat na tong pagsama mo sa akin sa pagmanman kay Park. Hindi ko kasi dinala ang motor ko. Oh, paano? Ihahatid na kita. Hindi muna. Titingnan ko muna kung saan pupunta si Park ngayon. Wala pang 10 minuto ay nakita na ni Samuel si Raymond na palabas ng ospital. Nakaparada sila sa isang establishmento na katapat lang ng ospital na iyon. Nang bahagyang makalayo ang sasakyan ni Raymond ay sa kanya pinasunod si Miko. Sa isang eskwelahan naman ito huminto. May mga scholar siya sa paaralang yan. Sabi niya kay Miko. May plano bang maging santo yan? Natatawang tanong nito. Santo ng impyerno, pwede pa. Akaala yata ng ugok na yan. Matatakpan ng mga iligal niyang gawain sa pamamagitan ng kunwaring pagtulong sa iba. May kaunti itong tinutulungang umayos ang buhay. Ngunit sandamakbak na buhay ang sinisira nito sa pamamagitan ng paggawa at pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Ano ang ginagawa nito? Tutulong para mabawasan ang guilt? Sa tingin ba nito ay sapat na ang ginagawa nito para hindi masunog ang kaluluwa nito sa impyerno? Mula talaga akong mapapala sa lalaking yan. Masyadong maingat. Ani Samuel maya-maya. Papasukin ko na lang ang bahay niya para makakalap ng ebidensya. Sabi mo may kopya ka naman ng mga contacts niya. Meron na. Pinag-aaralin ko na mabuti para hindi ako pumalpak. Hindi rin magtatagal at matatapos ko ang misyong ito. Samantala ay agad na ipinakilala ni Ara ang triplets kay Neil pagdating nito. Boyfriend po kayo ni Tita Sheila? Tanong ng isa sa triplets kay Neil. Nakangiting nilingon siya ni Neil at siya naman ay pilit nang umiti. Hiyang-hiya. Hindi pa. Sagot ni Neil. Muntik nang himatayin si Sheila. Napakagat pa siya ng labi nang magaan siyang kuruti ni Ara sa tagiliran. Kinikilig din ng kaibigan para sa kanya. Maghahanda lang ako ng merienda. Paalam niya sa mga ito. Parang may pakpak ang mga paa niya habang naglalakad patungo sa kusina. Tulungan na kita. Ani Neil.
Hindi man lang niya namalayang nakasunod na ito sa kanya. Tiningnan niya lang ito saka naiilang nang umiti. Neil. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Itinuon niya ang mga mata sa pitsyel na kinanawan ng juice. Bakit? Yung sinabi mo kanina. Ha? Nag-angat siya ng tingin at nakita niyang nakangiti ang lalaki. Pinagtitripan mo ba ako? Nakasimangot niyang tanong dito. Hindi. Ano ba yung sinasabi mo? Wala. Inis niyang sagot. Alam niyang alam nito kung ano ang sinasabi niya. Gusto kita. Nito maya-maya. Pakiramdam ni Sheila ay tumigil ang oras. Nawala ang lahat ng ingay sa mundo at ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Hindi ko masabi at wala sana akong planong sabihin dahil alam kong napakaaga pa. Pero may mga salita pa lang mahirap lunukin na lang. Seryoso ka ba? Hindi makapaniwalang tanong niya. Hindi sumagot si Neil. Ngumiti lang ito. Kung para rito ay sapat na ang ngiting iyon, sa kanya ay hindi. Kaya nilapitan niya ito at hinawakan sa magkabilang braso. Sumagot ka! Demand niya. Huwag mo akong daanin sa pagngiti mo ng ganyan. Ngunit hindi pa rin ito sumagot. Nakangiting sinapon ito ang mga pisngi niya. Natulala si Sheila. Hahalikan ba siya nito? Ilang beses siyang lumunok habang papalapit ang mukha nito sa kanya. Natutok ang kanya mga mata sa labi ni Neil. Sa buong buhay niya ay hindi siya nagnais na mahalikan ng isang lalaki. Tita Sheila, yung juice raw po! Sigaw ni Marcos. Agad na naglaho ang mahika. Peste! Napaatras siya at si Neil ay nakatitig lang sa kanya. Dalhin na natin ang merienda. Nakangiti lang na sabi ni Neil. Tumango naman siya. Lutang pa rin. Sa gulat niya ay mabilis siya nitong hinalikan sa labi. Smack lang, segundo lang, pero sapat na para yunigin ang mundo niya. Natulala si Sheila. Parang first time na halikan. But that was better than the first time. Hindi na nga niya matandaan kung sino sa mga naging boyfriend niyang first kiss niya. Pagdating nila sa sala ay sinalubong sila ng nanunod yung tingin ni Ara. Akala ko natabunan na kayo ng merienda. Anito. Bibili lang ako ng ice cream sa convenience store. Paalam ni Neil na nasa tingin niya ay may pusong kasing saya ng kanya. Hindi rin naman mapuknat ang ngiti nito sa labi. Pwede pong sumama? Tanong ni Marvin na isa sa mga triplets. Tara. Ara, this is it! Tili niya pag-alis ni Neil. Yan na naman tayo ha. Yan din ang sinabi mo sa akin nung nakilala mo si Paco. Sabi mo pa nga noon ay ni-love at first sight ka. Anang killjoy niyang kaibigan. Iba to. Giit niya. Ramdam na ramdam ko sa puso ko na iba to, Ara. Sa lahat ng naging boyfriends ko, alam ko ang naramdaman ko. Pare-pareho. Gusto ko silang nakakasama at nakakausap ng madalas. Gusto ko yung nag-text sila sa akin minuto. Siguro kasi companionship ang kailangan ko sa kanila. Seguridad na hindi ako nag-iisa, lalo na nung nag-asawa ka na. Pero ito, iba talaga. Kahit kailan na hindi pa nagsirko ang puso ko, makita pa lang ang mukha ng isang tao. Kay Neil lang. Kapag alam kong nandyan lang siya sa kabilang kwarto, kampante ang puso ko. Parang kahit wala siyang gawin, okay lang. Masilayan ko lang siya, gumagaan ang pakiramdam ko. Iba to. Kung talagang iba na yan, Sheila, mas lalo kong sasabihin sa'yo magdahan-dahan ka. Paalala ni Ara sa kanya. Kahit na mukhang mabuting tao si Neil, hindi pa rin natin siya lubusang kilala. Hindi pa siya nagtatagal dito. Naiintindihan mo ba? Ayoko masaktan ka kasi mahalaga ka sa akin. Naiintindihan ko. Nakangiting sagot niya. Kinagabihan habang tinutulungan siya ni Neil na magsara ng tindahan, ay nagtanong ito sa kanya. Gusto mo bang lumabas bukas? Date? Nanunod yung tanong niya sa lalaki. Ngumiti ito. You can say that. Naliligaw ka na sa akin ng lagay na yan? Nakataas ang isang kilay niyang tanong, ngunit nakangiti. Hindi pa. Kung manliligaw man ako sa'yo, hindi ngayon.
Hahanap muna ako ng ibang matitirhan dahil hindi tamang magkasama na agad tayo sa iisang bubong. Gagawin muna nating tamang sitwasyon, Sheila. Anong mali sa sitwasyon? Pero sige, ikaw ang bahala. Pagkatapos magsara ng tindahan ay sabay na silang pumasok sa bahay. Hindi agad siya pumanhik sa silid. Naupo muna siya sa sofa, ganon din si Neil. Sheila, naiinis ka ba? Tanong ni Neil sa kanya. Hindi, naiintindihan ko naman. Nakakaunawang sagot niya. Umusog si Neil papalapit sa kanya. Napangiti siya nang yakapin siya ng lalaki. Ang hirap ipaliwanag kung anong nararamdaman ko. Pabulong na sabi nito. Huwag mo na kasing ipaliwanag, iparamdam mo na lang. Pabiro niyang sabi sa lalaki. Ngunit sineryoso yata nito iyon dahil mabilis nitong sinapo ang mga pisngi niya at hinalikan siya sa mga labi. Magaan lang ngunit sapat na para tangayin ang hangin ng utak niya. Nagising si Sheila kinabukasan na masakit ang katawan. Napangiti siya nang maalala ang naganap ng nagdaang gabi. Ibinigay niya kay Neil ang isang bagay na pinagkakaingat-ingatan niya. At wala siyang makapang pagsisisi sa kanyang dibdib. Nakatagilid siya paharap kay Neil at ang braso nito ay nakayakap sa kanya. Idinikit niya ang noo sa noo ng lalaki. Good morning. Bati nito sa kanya. Nakapikit pa rin. Medyo paus pa ang tinig dito. Napaka-sexy niyon sa kanyang pandinig. Morning. Ganting bati niya. Umungol si Neil at mas pinag-igi ang pagyakap sa kanya. Okay ka lang? Tanong nito nang idilat ang mga mata. Oo. Nakangiti niyang sagot. Hinalikan siya nito sa labi. Dampi lang. Sapat na para buuin ang araw niya. Magtitimpla ako ng kape. Nito ngunit pinigilan niya. Dito ka lang. Sabi niya, hinigpitan ng pagkakayakap kay Neil. Isiniksik niya ang mukha sa leeg nito. Kinahapunan ay nagtungo sina Sheila at Neil sa isang pasyalan na hindi rin malayo sa bahay nila. Sa isang parke na maraming tao sila nakarating, bumili si Neil ng 2 ice cream na nasa plastic cup at ibinigay sa kanya ang isa. Nang may makitang wooden bench na bakante ay pinwestuhan nila iyon. Neil? Salamat ha. Aniya sa kanilingon ng lalaki. Nagtatanong ang mga matang tiningnan din siya nito. Salamat kasi dumating ka. Salamat kasi pinayagan mo kung tumira sa bahay mo. Imbes ay nakangiting sabi nito. At hindi ko yun pagsisisihan kahit kailan. Ang pagdating mo ay isa sa pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Sinserong sabi niya. Hinawakan ni Neil ang isa niyang kamay at pinisil iyon. Tahimik nilang pinagmasdan ang mga batang nagpapalipad ng saranggola. Hindi siya makaramdam ng pagkainip kahit wala silang pinag-uusapan. Palaging sapat na sa kanya ang presensya nito at bonus na lang kapag nagkukwento ito tungkol sa iba't ibang bagay. Nang uminit na sa parke ay nagyaya si Neil sa mall. Siyempre pa sumunod lang siya rito. Kahit dalhin siya nito sa dulo ng mundo ay sasama siya. Ganoon katindi ang pagnanais niya makasama ito. Ang ganda oh. Turo niya kay Neil. Isang shoulder bag na kulay dilaw ang tinutukoy niya. Gusto mo? Tanong ni Neil. Wala naman akong paggagamitan. Aniya, nakakahinayang bumili ng gamit na hindi naman gagamitin at itatambak lang sa aparador. Pero gusto mo? Oo, pero sayang naman yan kung itatambak lang. Miss, baling ni Neil sa sales lady. Kukunin namin yan. Anito habang itinuturo ang bag na gusto niya. Okay sir, nakangiting sagot ng babae. Uy, di ba sabi ko sayang lang kung itatambak ko yan? Saway niya kay Neil. Magagamit mo yan. Bali walang wika nito. May gusto ka pa? Tanong pa nito sa kanya. Hindi mo ko kailangan bilhan ng kung ano-ano. Pero gusto ko. Anito sa kahinawakan ng kamay niya at saka siya marahang hinila patungo sa counter. Wala na siyang nagawa ng magbayad dito. Wala siyang tigil sa paninermon kay Neil hanggang sa makalabas na sila ng department store. Hindi ba dapat ay magpasalamat ka na lang? Anito,
Inirapan niya ito. Hindi ka nakikinig. Sinabi ko na sa'yong hindi ka dapat nag-aaksaya ng pera. Kung para sa'yo, hindi yun pag-aaksaya. Huwag ka nang manermon. Manood na lang tayo ng sine. Nakangiting wika nito. Dahil in love ay pumayag si Sheila na manood sila ng isang Tagalog romantic comedy film. Sa unang pagkakataon ay nagustuhan niya iyon. Maganda yung movie. Komento ni Sheila habang naglalakad sila ni Neil palabas ng sinihan. Sumang-ayon ang lalaki at nagyayana itong kumain. Masaya silang nagkukwentuhan habang may umuusok na ramen sa harap nila nang may tumawag kay Sheila. Nilingon niya ang pinagagalingan ng boses at napakunot ang noo niya nang makita si Paco. Tumayo siya na makalapit ito sa kanya. Humalik pa sa pisngi niya ang kulugo at parang nais niya itong bigwasan. Kumusta? Tanong niya sa lalaki saka ngumiti. You're not answering my calls. Imbes ay wika nito na parang wala si Neil sa paligid. I'm with someone. Pwede bang sa susunod na lang tayo mag-usap? Aniya rito. Noon lang lumipad ang paningin ito kay Neil na nakamasid lang sa kanila at walang kare-reaksyon. Pare, bati ni Paco kay Neil. Paco, pagpapakilala nito sa sarili saka iniumang ang kamay sa harap ni Neil para makipagkamay. Tinanggap naman iyon ng huli at nagpakilala rin ng sarili. Mauna na ako sa inyo. Paalam ni Paco sa kasyabing nalingan. Please answer my call, Sheila. Pilit siyang tumango para umalis na ito. Sino siya? Seryosong tanong ni Neil. Ex ko. Kaswal niyang sagot. Mukhang gusto pang makipagbalikan sa'yo. Anito. Nek-nek niya. Mabilis niyang sagot. Pagkatapos niya makipag-break sa akin sa text, wala na siyang babalikan. Not when you're with me. Seryosong sabi niya sa lalaki. Noon lang muling umiti si Neil. Hinawakan nito ang kamay niyang nakapatong sa mesa at dinala iyon sa labi nito. Napangiti na rin si Sheila. Paano siya makikipagbalikan sa kung sinong Poncio Pilato kung isang lalaki lang naman ang itinitubok ng puso niya? At ang lalaking yon ay nasa harap na niya. Wala na siyang planong lumingon pa sa iba. Pagsabit ng 10 oras ng gabi ay inakyat ni Samuel ang mataas na bakod ng bahay na mga park matapos takpan ng mga CCTV sa paligid. Hindi na siya maaaring magtagal sa paghanap ng ebidensya. Una, wala nang tigil sa pagtawag ang head niya. Pangalawa, nais na niyang magpakilala kay Sheila. Hindi sila maaaring magtagal sa ganoong sitwasyon. Ayaw niyang tumagal ang relasyon nila nang hindi man lang nito alam ang tunay niyang pangalan. Ngunit bago niya iyon masabi rito, ay kailangan niya munang tapusin ang misyon. Maingat na tumalon si Samuel papasok sa malawak na bakuran. May ilang kalalakihan siyang natanaw. Pawang may mga baril na nakasukbit sa katawan. Walang ingay na nagtago siya sa malaking punong pinakamalapit sa kanya. Tama ang hinala niyang naroroon ang laboratorio ng ipinagbabawal na gamot. Hindi yun babantayan ng mga armadong kalalakihan kung hindi. Nang maglakad papasok sa loob ng bahay ang mga kalalakihan, ay saka siya naglakad patungo sa likod ng bahay. Napakalaki ng bahay at sa gilid niyon ay may isa pang gusali na mas mukhang garahe kesa sa bahay. Kung yun ang garahe, bakit sa harap ng bahay nakaparada ang sasakyan ni Raymond? Maingat niyang pinuntahan ang gusali at tahimik na pumasok doon. At doon niya nakumpirma ang lahat. Naroon nga ang laboratoryong hinahanap niya. Kinuha niya ang cellphone at kinuhanan ng larawan ng buong gusali. Lumapit siya sa mga raw materials na ginagamit sa paggawa ng droga. Napansin niya rin ang ilang stuffed toys sa paligid. Doon itinatago ng grupo ni Raymond ang mga droga kapag idinideliver na sa mga parokyano nito. Nagmamadaling umalis din siya sa gusali nang may marinig siyang boses na papasok. Nagkubli siya sa likod ng isang mataas na cabinet malapit sa steel sliding door. 10:00 ng gabi bukas. Dapat nasa kami na niong mga yan. Anang isang tinig. Sigurado siyang si Raymond iyon. Areglado, boss. Sagot naman ng isa pa. Sino naman kaya si Ong? Naghintay si Samuel hanggang sa makalabas mula sa gusali si na Raymond. Napamura siya sa isip nang marinig ang papalayong yabag ng mga ito, kasabay ng tunog ng isinasarang steel door. Natrap na siya sa loob.
dahil ang lock ng pinto ay nasa labas. Naghanap siya ng pwedeng daanan at nakakita naman siya ng bintana. May nakitang bintana si Samuel at pinilit niya iyong buksan nang hindi gumagawa ng ingay. Mabuti na lamang at hindi mahirap buksan ang bintana, ngunit may kataasan iyon. Makalipas ang ilang minuto ay nasa bakuran na siya. Nakadikit ang likod sa pader ng gusali na naglakad siya ng patagilid. Walang tao. Mabilis sa mga kilos na umakyat siya sa pader. Tinanggal muna rin niya ang itinakip sa mga CCTV para hindi maghinala ang mga lalabas mula sa bahay ng mga park. Tahimik sa bahay ni Sheila pag uwi niya. Indikasyon na hindi pa rin ito namamalaya ng pag-alis-alis niya sa gabi para gawin ang kanyang misyon. Maingat na pumasok siya sa kanyang silid at hinanap ang pangalang Ong ang apelyido sa contacts ni Raymond. Meron doong Herminio Ong, isang businessman ng lalaki. Meron itong toy store na kalat sa buong Luzon at itinatago nito ang totoong negosyo sa likod ng toy store na iyon. Hindi nakatulog si Samuel sa kaka-research tungkol kay Herminio Ong na iyon at nang lumiwanag na ang langit ay nag-iwan siya ng liham kay Sheila. Oras na para isagawa ang operasyon ng kawanihan nila. Kailangan na niya magtungo sa headquarters para mag-report at planuhin ang pagtimbog kay Raymond Park at Herminio Ong sa gabing iyon. Babalik na lang siya kay Sheila pagkatapos ng lahat. Pagsapit ng umaga ay ilang oras nang nag-abang si Sheila sa pagbaba ni Neil mula sa silid nito. Ngayon lang ito nahuli sa pagising. Palagi itong nauuna sa kanya. Mag-aalas 12 ng tanghali nang magpasya siyang akyating na ang kwarto ng lalaki. Hindi iyon nakalak. Wala rin si Neil roon. Bigla siyang kinabahan, lalo pa at wala ang gamit ng lalaki roon. Iniwan na ba siya nito? Hindi man lang ito nagpaalam. Ano yon? Ganun na lang? Sa isang mesang malapit sa kama ay may napansin siyang puting papel. Sheila, patawarin mo ko kung hindi ko na nagawang magpaalam sa iyo ng personal. May mga bagay akong kailangang ayusin. May misyong kailangang gawin. Kapag natapos ang lahat ng to, babalik ako. Babalikan kita. Neil. Yun lang ang nakasaad sa sulat. Nangihinang naupo siya sa kama at pinigilan ang sariling mapaiyak. Ni walang seguridad na iniwan ito sa kanya. Maghihintay ako. Aniya sa sarili saka kinuskos sa mga mata. Ang sabi nito ay babalik ito, kaya naniniwala siya. Ganun pa man ay may pagdududa rin sa puso niya. Ipinikit ni Sheila ang mga mata. Babalik siya. Bulong niya. Babalik siya. Halos isang buwan na ang nakakaraan, ngunit wala pa rin bumabalik na Neil kay Sheila. Parang gusto nang sumuko ng puso niya. Nais niyang magalit kay Neil ngunit hindi niya magawa. May rason ito, batid niya. Hindi naman siguro baliwala rito ang lahat ng pinagsamahan nila. Suminghot si Sheila, pinipigil ang mapaluha. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganoong pangungulila sa buong buhay niya. Ate Sheila! Malakas na pagtawag ni Jessica sa kanya. Lumapit siya sa bintana ng tindahan. Bakit? Alam mo na bang balita? Anong balita? Kunot ang noong tanong niya. Si Kuya Neil pala'y agent ng PIDEA. Siya ang nagpakulong kay Raymond. Totoo ba yung sinasabi mo? Yun ang sinasabi ng mga tao rito. Saka hindi mo ba napansin? Nawala si Kuya Neil nung mismong araw na niraid ang mga park. Hindi niya agad naisip yon. Oo, nabigla siya sa revelasyong drug lord si Raymond. Ngunit hindi na niya iyon binigyan pa ng atensyon dahil ang isip niya ay nakafocus lang sa pagkawala ni Neil. Paano naman nila nalamang may kinalaman si Neil? Nakipag-usap siya kay Kapitan. Sinabi ang magaganap na raid kaya nakitulong din ang barangay sa paghuli kay Raymond. Buti pa pala kay Kapitan ay nakipag-usap ang lalaki. Kahit anong pasikot-sikot ang gawin ng isip niya, ay sa isang konklusyon lang siya bumabagsak. Ginamit lang siya ni Neil. Ginamit para mapalapit kay Raymond. Dahil malamang ay alam na itong naliligaw sa kanya si Raymond noong magtungo pa lang ito sa lugar nila. Kaya naman pala interesado si Neil kay Raymond nung una. Naiintindihan niyang may misyon ito. Isang misyong hindi maaaring ipagkatiwala kahit sa kanya. Ngunit hindi naman iyon magiging masakit kung hindi nito in-entertain ang damdamin niya. Ngunit bakit ganon? Bakit parang mas galit siya sa sarili niya? Kasalanan din yata niya dahil mabilis siyang bumigay.
Bumigay sa isang lalaking pangalan lang ang alam niya. Napabuntong hininga si Sheila. Wala na yata talagang pag-asa. Mas makabubuti sigurong kalimutan na lang niya si Neil dahil mukhang hindi na talaga ito babalik sa kanya. Nang sumunod na araw ay kasama ni Sheila si Ara sa isang pribadong ospital sa The Fort. Na-confine roon si Paco dahil bigla na lamang daw sumakit ang tiyan. May ulcer ang lalaki, pero mukhang maayos na naman ang lagay nito dahil nagawa ng tumawag sa kanya. Hindi pa rin sumusuko si Paco sa pakikipagbalikan sa kanya. Ilang linggo matapos maglaho ni Neil ay nagtungo si Paco sa bahay niya para kausapin siya. Humihingi ito ng tawad sa mga nagawa sa kanya at sinabing nagkamali ito. Sinabi niya rito na wala siyang planong makipagbalikan dito. Paano niya iyon gagawin kung iba na ang may-ari ng puso niya? Oo, maaaring hindi na sila magkita ni Neil, ngunit mananatiling ito ang mahal niya. Kung maaari nga lang burahin ito sa alaala niya ay ginawa na niya para mawala ng sakit. Okay ka lang? Tanong ni Ara sa kanya. Oo naman. Aniya sa kapilit ng ngumiti. Paglabas nila mula sa elevator ay agad nilang hinanap ang ward ni Paco. Ngunit imbis na ang ward ang matagpuan niya ay si Neil. Ara, mauna ka na. Iniabot niya kay Ara ang dalang basket ng prutas at mabilis na sinundan si Neil na papasok naman sa isa pang ward. Tatawagin na sana niya ito nang makita niya ang isang batang lalaking yumapos sa bewang nito. Sa tingin niya ay nasa 7 hanggang 8 taong gulang ang bata. At nag-echo sa tenga niya ang itinawag nito kay Neil. Daddy! Masiglang tawag ng bata kay Neil. I'm glad you're here. Mommy is really sick. She's waiting for you. Anumang oras, pakiramdam ni Sheila ay babagsak siya sa sahig. May pamilya na si Neil. Dahan-dahan siyang naglakad palayo. Nakahawak sa puting pader dahil nanghihina na siya. Hindi siya pumasok sa ward ni Paco. Sa isang CR sa daanan siya nagtungo. Ang sama-sama ng loob niya. Parang may tumatadad sa puso niya. Hindi na niya pinigilan ang luhang nag-uunhang tumulo mula sa mga mata niya. Ang kapal ng mukha nito. Ipinaramdam nito sa kanyang mahalaga siya. Na kahit papaano ay may pagtingin din ito sa kanya. Umupo siya sa bowl at ipinataw ang siko sa hita. Napapailing na sinapo niya ang ulo. So, ano pala siya? Kabit? Kerida? Ilang minuto pa siyang umiiyak sa cubicle at lumabas lang doon ng medyo kalmado na. Inayos niya ang itsura at saka lumabas. Nakita niyang muli ang batang lalaki ngunit wala na si Neil. Hi! Nakangiting bati niya sa bata. She had to confirm what she saw. Hi po! Nakangiti ring bati sa kanya ng bata. Kamukhang kamukha ito ni Neil. Wala na siyang dapat na ipagduda. What's your name? Sam po. Samuel Jr. Maaliwalas ang mukhang sagot ng bata. Samuel? Yes po. Pareho kami ng name ng daddy ko. Bibong sagot nito. Hindi pala Neil ang pangalan nito. Hay, magugulat pa ba siya? Kailangan na niyang tanggapin na walang totoo sa nangyari sa kanila ni Neil. Samuel. Ang pagdating nito sa buhay niya ay isang malaking kalokohan. Paano niya naisip na biyaya ito mula sa langit? Para siya ngayon pinakukuluan sa impyerno. Bakit ka nandito sa ospital? Sino ang may sakit? Ang mami ko po. She's pregnant and the doctor said that she needs to stay here. Lalo nang natigilan si Sheila. Nais na niyang sumigaw at magwala. Ngunit ngumiti siya. Sana maging maayos ang pagbubuntis ng mami mo. Sabi niya rito. Mauuna na ako. Inihintay pa ako ng kaibigan ko. Sige po ate. Nakangiting sabi ng bata. Ngunit imbes na pumasok sa ward ni Paco ay tinawagan niya si Ara para yayaing umuwi. Ano bang nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Ara nang magkita sila sa parking area ng ospital. Imbes na sumagot ay umiyak lang siya ng umiyak. Sa pagitan ng pag-iyak ay ikinuwento niya sa kaibigan ang nakita. Hindi ito nakapagkomento. Tinitigan lang siya nito at saka ngumiti ng matipid. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko para gumaan ang pakiramdam mo. Anito.
Huwag mo lang muna akong iiwan, Ara. Aniya sa kabila ng pagsinghot. Bakit naman kita iiwan? Ngayon mo ako kailangan at hindi kita iiwan. Anito saka siya pinasakay sa kotse. Pagdating nila sa bahay niya ay sinalubong siya ni Jessica. Ate, dumaan dito si Kuya Neil. Hinahanap ka. Sige, salamat Jessica. Nilingon niya si Ara. Doon muna ako sa inyo, sabi niya rito. Sure, mabilis nitong sagot saka naunang lumulan sa sasakyan. Pagdating sa bahay ni Ara at Brandon, ay tumulala lang siya sa likod bahay ng mga ito. 2 araw lang na malagi si Sheila kina Ara dahil nahihiya rin naman siya. Pag-uwi niya ay natigilan siya. Naroon si Samuel na tila talagang naghihintay sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Waiting for you. Saan ka nang galing? Kung makapagtanong ito ay parang nobyo niya. Ang kapal talaga. Wala kang pakialam kung saan ako nagpunta. Pabalang niyang sagot. Bakit parang galit ka sa akin? Kunot ang noong tanong nito. Hindi mo alam? Sarkastikong tanong niya rin. Alam ko na ang lahat, Samuel. Diniinan niya ang pagkakasambit sa pangalan nito. Mukhang nagalit ang lalaki at akmang magsasalita, ngunit hindi niya ito hinayaan. Huwag ka na magpaliwanag. Alam ko na. Yung misyon mo, lahat. Huwag ka na mag-aksaya ng laway para ipaliwanag yon. Anyway, I saw your son on St. Luke's last time. He's cute. Sheila. It's enough, Samuel. I've had enough. Bakit hindi ka na muna umuwi at bigyan ako ng oras para makapagpahinga? I've had a long day, and the least I wanna see right now is you. Kapag nalaman to ni Paco, pag-aawayan pa namin to. Sorry Paco, I didn't mean to use you. Aniya sa isip. Paco? Tanong nito, nag-isang guhit ang kilay. Paco, my boyfriend, nagkabalikan na kami. Pagsisinungaling niya. I told you that I'll be back. Galit na sabi nito. At bakit kita hihintayin? Galit na rin niyang tanong. Sino ka para hintayin ko? Naiiyak na siya ngunit hindi maaari. Hindi siya iiyak sa harap ng manlolokong ito. Noong umalis ka, narealize kong mahal ko pa si Paco. Yung nangyari sa atin, nangyari yon dahil galit lang ako sa kanya. Pagsisinungaling niya. Sinungaling. Ani Samuel. At ewan niya kung bakit parang nais niyang magsabi ng totoo nang mapatingin siya sa mga mata nito. Sa mga mata nitong tila nasasaktan. Hindi yan totoo, Sheila. Pinaiikot ka lang niya. Magaling siyang umarte, remember? Huwag kang bibigay. Tigilan mo ng katangahan na yan. Anang isang bahagi ng isip niya. Hindi ako nagsisinungaling. Aniya sa mas matatag na tinig. Sinalubong niya ang mga mata nito. Go home, Samuel. This is my home, remember? Umuwi ka na, Samuel. Malamig niyang sabi rito habang nagiinit ang kanyang mga mata. Tinungo niya ang pinto at niluwagan ang pagkakabukas niyon. It's late. Gusto ko nang magpahinga. Tinitigan siya sa mga mata ni Samuel. Tila binabasa kung ano ang nasa isip niya. Maya-maya ay tumayo ito at walang salitang lumabas. Mabilis na isinara ni Sheila ang pinto at isinandal doon ang likod. Bigla na lang tumulo ang mga luha niya. Makalipas ang 1 linggo ay nakipagkita siya kay Paco sa isang pizza house. Gusto kong magalit sa'yo. Ani Paco kay Sheila. Sinabi na niya rito ang kasinungalingang sinabi kay Samuel. Sinabi niya na rito ang lahat, pati na ang pananakit na ginawa ni Samuel sa kanya. Pwede ka namang magalit. Kasalanan ko talaga. Yun na nga kaso hindi ko magawa. Ani to habang nakangiti. Kung noon ipinakita ni Paco na ganoon siya nito kamahal, baka hindi sila naghiwalay. Baka pinuntahan niya ito nang tawagan siya para makipagkita rito. Pero wala na. Huli na. Wala na siyang pusong maibibigay pa rito. Tinangay na ng walang hiyang Samuel na yon. Naiintindihan kita. Nakakaunawang sabi niya. Trust me, I truly understand. Dahil yun din ang nararamdaman mo sa kanya.
Nito saka nagbuntong hininga. Nang hindi siya tumugon ay muli itong nagsalita. Kumain na nga lang tayo. Nito. Ate! Lumingon si Sheila at napadta siya nang makitang si Sam iyon, anak ni Samuel. At hindi ito nag-iisa, syempre. Kasama nito ang mga magulang nito. Sam! Nakangiting bati niya sa bata. Lumapit sa kanya ang bata at hinawakan ang kanyang kamay. Ate, come on! I will introduce you to my mom and dad. Ayaw man niyang sumama ay wala siyang magawa. Tuwang-tuwa si Sam habang ipinakikilala siya nito sa mga magulang nito. Habang siya ay parang unti-unting namamatay. I met her at the hospital, Mom. Nice to meet you both. Aniya sa katinanguan ng dalawa. Georgette, pagpapakilala ng asawa ni Samuel sa kanya. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Binalingan nito si Samuel. Samuel, magpakilala ka. Utos ng babae. Hindi na kailangan. Bali walang sagot ng walang pusong Samuel. We knew each other. Yeah, segunda niya. Nagkaroon siya ng operation malapit sa amin. Kilala ko na siya. Paano? Balikan ko muna ang boyfriend ko. Gutom na kasi yun eh. Hindi na niya hinintay na may magsalita sa mga ito. Tumalikod na siya. Sinigurado niyang ang pwesto niya ay nakatalikod kay Samuel at sa pamilya nito. Oo, siguro nga ay tanga siya dahil sa kabila ng lahat ay hindi niya pa rin mapigilan ang pusong mahalin nito. Ngunit hindi naman siya manhid para panoorin pa itong masaya kasama ang iba. Aray! Mahinang sabi niya sa kakinusot ang mga mata. Napuwing ako. Pagsisinungaling niya, naiiyak talaga siya at hindi niya magawang pigilan. Akin na. Ani pa ako. Sinapo nito ang pisngin niya at hinipan ang mga mata niya. Maya-maya ay ngumiti ito. Hindi pa rin siya binibitawan. Hinalikan siya nito sa noo. It's okay. You don't have to lie. I know it hurts. Parang lalo niyang gustong maiyak. Nginitian niya si Paco sa kabila ng pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Thank you, she mouthed. Hindi niya akalaing magkakaroon siya ng ganoong kalaking utang na loob dito. Hinawakan nito ang kamay niyang nakapatong sa mesa. You can hold my hand as long as you want. As long as you need me. Hindi ako bibitaw. Tandaan mo. Ayokong saktan ka pa ako. Aniya saka napayuko. Alam ko. Anito. Nang mag-angat siya ng muka ay nakita niyang nakangiti ito. Pero gusto ko ito eh. And when the time comes na kailangan mo nang mamili at hindi pa rin ako ang pipiliin mo, tatanggapin ko. Kaya huwag kang mag-alala. Sa ngayon, hayaan mo lang ako sa tabi mo. Masaya akong sinasamahan kita. Thank you so much, Paco. I don't know what to say. You don't have to say anything. Just hold my hand. Ngumiti si Sheila. Totoong ngiti. Kahit papaano ay gumaan ang masikip niyang dibdib. Samantala ay masama ang mukhang niyaya ni Samuel sina Georgette at Sam na umuwi na pagkatapos nilang kumain. Daddy, what's the matter? Nagtatakang tanong ng anak niya. Wala anak. Tumayo na siya bago pa siya hindi makapagpigil. Iginiyan niya palabas ng restaurant ang mag-ina. Inihatid niya ang mga ito sa bahay ng mga ito. At paalis na sana siya, ngunit hindi siya pinayagan ni Georgette. Mag-uusap daw sila. You're not rude, Samuel. Kaya bakit ganun ang ginawa mo kanina? Binastos mo si Sheila. Hindi ka man lang nagpapakakaswal. Paninermo nito sa kanya. Georgette was his best friend and the mother of his child. Hindi sinasadya ang pagkakabuo kay Sam, ang anak nila. Nalasing sila at nakalimot at nagising na lang sa bisig ng isa't isa. He was ready to marry her before, but she refused. Ayaw raw nitong magpakasal sa kanya dahil lang magkakaanak sila. Hindi naman ito ipinagkait si Sam sa kanya. Pumayag pa nga itong pangalan niya ang dalhin ng bata. Wala rin silang inilihim sa anak. Alam nito ang sitwasyon at tanggap nito iyon. Kasal na si Georgette at isang sima ng asawa nito, si Peter, na naging kaibigan na rin niya sa tagal ng panahon. Tanggap nito ang sitwasyon at minahal ang anak niya na parang tunay na nitong anak.
Lumalabas pa rin sila ni Georgette kapag kasama si Sam, ngunit ipinagpapaalam niya muna iyon sa asawa nito. Kapag nasa bansa si Peter ay kasama pa ito. The situation may be complicated, but it worked that way. Ngayon nga ay magkakaanak na sina Georgette at Peter. Ang pinaka-excited sa lahat ay ang anak niyang si Sam. Matagal na raw nitong nais na maging kuya. Wala akong ginawang masama kanina. Pagtatanggol niya sa sarili. Tigilan mo nga ako, Samuel Ruiz. Tell me, sino ang babaeng yon at ganyan ka nalang mag-react? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Georgette. George, look, I'm not in the mood to. Okay, alam ko na. You don't have to explain. Putol ni Georgette sa sasabihin niya. Kilala kita. Nieta, 2 dekada na tayong magkaibigan. Nagkaanak pa nga tayo. Alam ko na yung inaarte mo. Gusto mo si Sheila. Nakangiti na ang bruhang babae. Finally, Samuel. Stop it. Hindi mo ba nakita ha? May boyfriend na siya. Kasal na ba? Saka malakas ang kutob kung hindi lang kayo nagkakaintindihan. Alam ba niya magkaibigan lang tayo ha? Ipinaliwanag mo ba? Ang sabi niya alam na niyang lahat. Pero alam mo ba kung ano lang ang alam niya? Diyos ko, Samuel. Akala ko ba matalino ka? Baka iniisip ni Sheila na mag-asawa tayo. Napakunot ang noo niya. Posible iyon dahil hindi naman ito pinapatapos ang gusto niyang sabihin. Hindi siya makapagpaliwanag dahil palagi siya nitong inuunahan. Huminga ng malalim si Samuel saka nagpaalam kay Georgette. Sabihin mo na lang kay Sam, umalis na ako. Sure, ayusin mo yan. Minsan lang darating sa buhay mo ang tunay na pag-ibig. Huwag mo nang pakawalan. Gumaya ka sa amin ni Peter. Paano pag hindi niya matanggap na may anak na ako sa iba? Bigla ay naisip niya. Then she's not worth your time. Pero sa tingin ko naman ay hindi siya ganon. Bakit hindi mo muna kasi subukan? Shoo, lumarga ka na at ang babagal-bagal na pag-iiwanan. Makalipas ng ilang oras. Naligaw ka na naman. Malamig na sabi ni Sheila kay Samuel. Naroroon na naman ang Hudyo para mas pahirapan ang naghihingalo niyang puso. Bayad pa ako rito para ngayong buwan. Walang anumang sabi nito na parang walang nangyari. Ibabalik ko ang bayad mo. Mabilis niyang sabi ngunit hindi ito nagpatinag. Tumuloy-tuloy ito sa bahay niya. Bayad na ako. Wala ka nang magagawa. I need a home right now. At wala ka nun? Gigil na niyang tanong. Ito. Nakangiting sagot nito. Tinalikuran siya nito. Umakyat sa ikalawang palapag ang lalaki at sinundan niya ito. Samuel, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Sabi niya nang maabutan ng lalaki sa tapat ng pinto ng dati nitong kwarto. Sino bang nakikipagbiruan? Hindi ka na pwede rito. Says who? Me! Look, honey, I'm tired. Let's talk later. Anito sa katuloy-tuloy na pumasok na sa kwarto. Honey? Ano raw? Samuel, ano ba? Inis na inis niyang tanong. Inaantok ako, Sheila. Matutulog lang ako saglit. Umuwi ka na. Nagagalaiting wika niya. Honey, this is home, okay? Bayad ako sa'yo kaya hindi mo ko pwedeng paalisin. Kapag hindi mo itinigil yan, hahalikan na kita. Hindi mo alam kung gaano ko na-miss ang labing yan na walang tigil sa pagdaldal. Natigilan si Sheila. Kumalubog ang dibdib niya. Parang may nagdadabog doon na 10 elepante. Sheila, huwag kang magpapadala. Sinungaling lalaking yan. Paalala sa kanya ng sariling isip. Pagkagising mo, umalis ka na. Aniya saka tumalikod. Walang lingon na bumaba siya. Hindi niya maintindihan kung ano ang gusto nito, pero ipinapangako niyang hindi na talaga siya magpapaapekto rito. Kapag sumigi na naman siya, tanga na siya. He has a family. Hindi siya papayag na maging kabit ng kahit na sino. Kahit ni Samuel. Oo na. Sige na. Mahal na mahal niya ito. At sa palagay niya ay hindi na iyon magbabago dahil baliw siya. Pero ibang usapan na kung may sarili na itong pamilya. May pananagutan na sa iba. Kinabukasan, pagdating ng tanghali ay naamoy niya ang iniluluto ni Samuel.
ngunit hindi niya ito sinilip. Nanatili siya sa tindahan at mananatili siya roon hanggang sa oras na ng pagsasara. Sheila, kain muna tayo. Ani Samuel nang puntahan siya sa tindahan. Kumain ka mag-isa mo. Mahina niyang sagot ngunit alam niyang narinig siya nito. Sa gulat niya ay lumuhod si Samuel sa harap niya para magpantay sila. Huwag ka nang magpakipot. Nakangiting pangungumbinsin nito sa kanya. Hindi ako nagpapakipot. Tigilan mo na to, Samuel. Umuwi ka na sa inyo. Mahinahon niyang sabi. Sheila, please. Samuel, ano bang gusto mo? Tanong niya saka nagbuntong hininga. I just wanna be with you. Malambing nitong sagot. Please, kahit sandali lang. Gaano katagal ang sandaling yan? Hanggang sa kaya ko nang lumayo sa'yo. Napayuko si Sheila. Bakit ang sakit ng dating niyon sa kanya? Pinapalayo niya ito, ngunit iniisip pa lang niyang lalayo ito ay nahihirapan siya. O kaya naman, hanggang sa mapatunayan ko sa iyong ako ang mas nararapat kaysa kay Paco. Para sa'yo. Samuel, may pamilya ka. I have a son, okay? Alam mo na yon. But I never married anyone, not even Georgette. Hindi kayo kasal? Hindi. Kumain na tayo. Gutom na ako. Wala sa sariling sumunod siya kay Samuel. Kung hindi ito kasal kay Georgette, ang ibig sabihin ay hindi siya matatawag na kabet. Kahit papaano ay nabuhay ang pag-asa sa puso niya. Kumusta ka naman dito nung wala ako? Baka kung ano-ano nilang kinakain mo. Ani Samuel habang nasa harap sila ng hapag. Ako lang namang mag-isa, kaya hindi na ako nagluluto. At walang ginagawa ang boyfriend mo? Ni hindi man lang ba siya dumaraan dito para dalhan ka ng pagkain? Kunot ang noong tanong nito. Anong klaseng boyfriend yun? Samuel. Saway niya rito. Kung mahal ka niya, aalamin niya kung kumakain ka pa ng maayos dito. Alam niyang nag-iisa ka. Kumain na lang tayo. Putol niya sa paninermo nito. Nagbuntong hininga si Samuel saka itinuloy ang pagkain. Nagsalita lang ito ulit nang sabihing ito na ang maglilinis ng pinagkainan nila. Hinayaan niya ito. Bumalik siya sa tindahan bitbit ang maraming isipin. Tama na ba ang lahat dahil hindi naman pala kasal si Samuel kay Georgette? Hahayaan na ba niyang bumalik si Samuel sa buhay niya? Tinimbang niya ang damdamin. Kahit ano ang gawin niya, kay Samuel lang siya sasaya. Kaya marahil ay tama lang na pagbigyan niya ang sarili. Maiintindihan naman siguro sila ni Sam. At paano kung hindi? Kinabukasan ay nakipagkita si Sheila kay Paco para sabihin ditong wala na talaga silang pag-asa dahil si Samuel talaga ang mahal niya. Saan ka nagpunta? Seryosong tanong ni Samuel pag uwi niya. Nagkita kami ni Paco. Agad na nalukot ang mukha ni Samuel. Sheila. Anito, mukhang nahihirapan. You're breaking my heart. Napakunot ang noon niya. Ano bang pinagsasasabi mo riyan? Akala ko okay na tayo. Bakit hindi ka pa nakikipaghiwalay sa kanya? Nakikiusap ang mga mata nito habang nakatingin ito sa kanya. Paano ko tatapusin ang isang relasyong hindi naman nagsimula? Hindi totoong boyfriend ko siya. I just lied to save face. Pag-amin niya, agad na nagliwanag ang mukha ni Samuel. Nilapitan siya nito at sinapo ang mukha niya. Totoo? Totoo. Thank God. Nito saka siya niyakap. Ilang beses ako muntik manapa kapag nakikita ko kayong dalawa. Sheila, mahal kita. Napadiretso ng tayo si Sheila. Ngayon lang nito sinabi ang mga salitang iyon sa kanya. Mahal mo ko? Tulalang tanong niya sa lalaki. Bumitaw ito sa pagkakayakap sa kanya, saka hinawakan ng dalawa niyang kamay. Hindi pa ba yun halata? I wouldn't be here if not. Hindi ko ipagsisiksikan ng sarili ko sa iyo kung hindi kita mahal. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo. Tinago ko ang totoo. Pero alam mo naman ang dahilan. Nasa misyon ako noong mga panahong yon. Hindi kasali sa misyon ko ang mahalin ka. Pero nangyari na. At kahit pigilan ko pa, hindi ko na rin kaya. Sa tuwing sinasabi ko sa sarili kong tigilan lang nararamdaman ko, parang lalo lang yun nagpupumiglas sa dibdib ko.
Habang sinasabi ko sa sarili kong lumayo na lang, lalo ko lang gustong makita ang mukha mo. Pwedeng hindi ka maniwala, pero sa'yo lang ako nagkaganito. Yung tipong mababaliw ako na isipin pa lang na may ibang lalaking humahawak ng kamay mo. Mahal na mahal kita, Sheila, kahit hindi mo paniwalaan. Ngumiti si Sheila matapos marinig ang sinabi ni Samuel. Kahit nagsisinungaling pa ito ay maniniwala siya. Ngunit batid niya sa kaibuturan ng puso niya nagsasabi ito ng totoo. Bakit naman ako hindi maniniwala kung yan lang ang gusto kong marinig mula sa'yo noon pa man? Kahit ikaw pa si Neil o si Samuel, ang gusto ko lang ay mahalin mo ko. Tatanggapin ko lahat. Kakalimutan ng hindi magagandang pangyayari. Sabihin mo lang sa aking mahal mo ko. Alam mo kung bakit? Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Na handa akong talikuran ng lahat. Na kaya kong baliwalain ang sinasabi ng iba. Nagingilid na mga luhang sabi niya rito. I love you so much. Ani Samuel bago siya hinalikan sa labi. Kinagabihan ay nakayakap si Samuel sa likod ni Sheila. Nagluluto si Sheila ng ulam para sa kanilang hapunan. Yun ang unang beses na hinayaan siya ni Samuel na ipagluto ito. Pwede ka na mag-asawa. Anito habang nakapatong ang mukha sa balikat niya. Talaga? Maghahanap na ako na mapapangasawa kung ganon. Nakangiting sabi niya. At bakit maghahanap ka pa? Tanong nito na ikinatawa niya. Magpakasal na tayo. Anito na parang sinasabi lang na bibili sila ng candy sa grocery. Seryoso ka ba ha? Kung makapag-iyakan ng kasal? Nakangiting wika niya. Wala nang maseseryoso pa sa akin. Let's make this legal. Magpakasal na tayo. Ganito ka talaga mag-propose? Natatawang tanong niya. I can't wait anymore. Ihahabol ko na lang ang singsing. Anito. Kausapin muna natin ang anak mo. Kapag pumayag siya, oo na rin ang sagot ko. Talaga? Tila masayang tanong nito. Oo. Basbas niya lang ang kailangan pagkatapos ay pwede na tayong pumunta sa judge at magpakasal. Kahit wala nang seremonya. Sinabi mo yan ha? I'll talk to my son as soon as I can. Nagtatawanan pa sila nang makarinig ng malalakas na putok ng baril. Dumapa ka! Utos ni Samuel sa kanya. Natatarantang sinunod niya ito. Parang hihimatayin si Sheila nang makitang ang bahay nila ang punteriya ng mga bumabaril. Nakita niya si Samuel na ipinapatay ang kalan. Saka padapang lumapit sa kanya. Kinuha nito ang cellphone sa bulsa at saka nagdial doon. Maya-maya pa ay narinig niyang may kausap ito. Sinabi nito sa kausap ang lokasyon nila. Don't make a sound. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita. Pangako ni Samuel sa kanya. Ngunit hindi niya maiwasan na mag-alala. Tahimik siyang nagdasal. Kulang ang salitang takot sa nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Ayaw pa niyang mamatay. Nais pa niyang maikasal sila. Maya-maya pa ay tumigil ang pagpapaputok ng mga taong hindi niya kilala. Ngunit nagitla siya nang marinig ang papalapit na yabag ng mga ito. Malakas na kalabog. Nasira ng mga ito ang pinto ng bahay niya. Isang matangkad na lalaki ang nakatingin sa kanila. Galit na galit sa dahilang hindi niya alam kung ano. Tumayo si Samuel at iniharang ang katawan sa kanya. Sino ka? Tanong ni Samuel sa lalaki. Sino ako? Kapatid ako ni Raymond. Sinira mo ang buhay ng kapatid ko. Kaya hindi ako makakapay na nagsasaya ka sa buhay mo. Anito saka itinapat kay Samuel ang baril. Wag! Tili niya. Anumang oras ay papanawan siya ng ulirat. Unahin ko na kaya ang babaeng ito? Nakangising tanong ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Parang umalis ang kaluluwa niya sa katawan sa sobrang takot. Muli ay inilagay siya ni Samuel sa likod nito. Niyakap niya ito. Napahagulhol na siya sa sobrang takot. Sa akin kayo may problema, di ba? Huwag mong idadamay dito ang asawa ko. Mariing wika ni Samuel sa lalaking daig pa ang kontrabida sa pelikula. Kung nasa ibang sitwasyon, baka nagdiwang na siya sa pagtawag nito sa kanya bilang asawa. Diyos ko, huwag niyo po kaming pababayaan. Mahina niyang dasal habang nakasubsob ang noo sa likod ni Samuel. Pwes, saluhin mo ang bahala ng mga baril ko. Nabigla si Sheila nang itulak siya ni Samuel patungo sa sofa.
Hindi siya gaanong nasaktan dahil sa malambot na parte ng sofa kung saan tumama ang katawan niya. Natulala si Sheila na makarinig na naman ng putok ng baril. Gusto niyang sumigaw pero walang tinig na lumabas mula sa kanyang bibig. Samuel! Isigaw niya na makitang bumagsak ang lalaki sa sahig matapos itong patamaan ng lalaking may baril. Magpapaputok pa sana ang lalaki nang biglang may dumating na mga pulis. Natamaan ng isang pulis ang kamay ng lalaking kontrabida bago pa nito mapaputok ulit ng baril. Mabilis niyang dinaluhan si Samuel. Hawak nito ang tagiliran. Diyos ko! Nanginginig niyang wika. Hinawakan niya ang parteng tinatakpan ng kamay nito at nagimbal nang makitang may dugo ang mga palad niya. Tulungan niyo kami! Sigaw niya sa mga pulis. Samuel, parang awa mo na. Magpakatatag ka. Mamamatay ako pag namatay ka. Hysterical niyang wika sa lalaki. Hindi ako mamamatay. Anito, pinilit pa ang sariling umiti. Napalayo ng bahagya si Sheila nang may dalawang pulis na bumuhat kay Samuel. Hindi na naghintay ng ambulansya ang mga ito. Isinakay na sa police car si Samuel at dinala sa ospital. Nahuli na rin ng mga ito ang lalaking nagtangkang pumatay sa kanila at isinakay sa isa pang sasakyan. Kuya, baka pwedeng hatid ninyo ako sa ospital. Nanginginig pa rin pakiusap niya sa isang pulis. Mabilis itong pumayag kaya sumakay na siya. Hindi malaman ni Sheila ang gagawin habang naghihintay sa labas ng emergency room. Bawat paggalaw ng kamay ng orasan ay pinagmamasdan niya. Kasabay ng pagdadasal na sana ay hindi malubha si Samuel. Kailangan niyang tawagan si Georgette. Yun ang pumasok sa isip niya. Kailangan itong malaman kung ano ang nangyari. Hindi pa siya handang makilala ang babae, ngunit wala siyang pagpipilian. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang cellphone ni Samuel na nalaglag ng baril nito ng kapatid ni Raymond. Hello? Aniya sa nasa kabilang linya. Pwede kay Georgette? Ako na to. Sino to? Si Sheila to. Pwede ka bang pumunta rito sa ospital? Nabaril si Samuel at nasa emergency room siya ngayon. Pupunta ako riyan. Mabilis itong wika matapos niyang sabihin kung nasa ang ospital sila. What happened? Tanong agad nito nang makita siya. Kitang-kita sa maganda nitong mukha ang pag-aalala. Dahil sa trabaho niya. Yun lang ang tanging nasabi niya. Tulala pa rin siya at hindi makapaniwala sa nangyari. Look, Sheila. Samuel is one hell of a tough guy. Hindi siya bibigay sa isang tama ng bala. Anito na siya pang kinukonsola. Hindi ka galit sa akin? Nagtatakang tanong niya. Bakit ako magagalit sa'yo? Halika nga. Hinila siya nito patungo sa chapel ng ospital. Niyaya siya nitong magdasal para sa kaligtasan ni Samuel. Hindi pa ba sinasabi sa'yo ni Samuel na mag-best friend kami? Tanong ni Georgette kay Sheila. Sa isang gabi ng pagkakamali, nabuo si Sam. Nalasing kami. Nawala sa sarili. Ngunit kahit ganon ay pareho naming minahal ang anak namin. Niyaya niya ako magpakasal dahil sa tingin niya ay yun ang tama. Ngunit hindi ako pumayag. Napanganga si Sheila sa mga sinasabi ni Georgette. Yang batang dinadala mo, hindi niya anak? Of course not. I am happily married, Sheila. Isang seaman ng asawa ko. Malapit siya kay Samuel. At alam kong mag-aalala yon kapag nalaman itong nangyari. I didn't tell Sam that his dad was here. Mag-iiyak ang isang yon. Oh my. Samuel loves you so much. Maniwala ka sana. Nagkaka-girlfriend yun noon pero hindi ko pa nakitang kuminang ang mga mata niya. Tulad na lang kung paano siya tumingin sa'yo. I saw it when we first met at the restaurant. Nang araw na yon, alam kong natagpuan na ni Samuel ang babaeng makakasama niya habang buhay. Nakangiting sabi pa nito. Kung ganun pala ay wala talaga silang sinasagasa ang tao. Kaya naman pala malakas ang loob ng lalaki na bumalik sa kanya. At hindi man lang nito nagawang ipaliwanag ang lahat ng iyon sa kanya. Kung wala lang ito sa operating room, ay kakalbuhin niya ito. Magkasama sila ni Georgette na bumalik sa operating room at naghintay sa doktor. Makalipas ng ilang oras, ay lumabas din sa wakas ang doktor. Sino ang asawa ni Mr. Ruiz? Tanong ng doktor habang nakatingin sa kanila ni Georgette. Siya po, Dok. Sagot ni Georgette.
Itinuro siya. Mrs. Ruiz, your husband is in a stable condition now. Naalis na namin ang bala. Mabuti na lang at walang tinamaang internal organ. He's strong. Basta susunod lang siya sa mga sasabihin ko. Walang magiging problema. Makaka-recover siya ng mabilis. Salamat naman po kung ganun, Dok. Relieve niyang wika. Lihim siyang nagpasalamat sa Diyos. Ililipat na siya sa regular ward. Pwede niyo na siyang puntahan doon at hintaying magising. Thanks, Doc. Sabay pa nilang wika ni Georgette sa papaalis sa doktor. Hinawakan ni Georgette ang kamay niya. Wala ka nang dapat na ipag-alala. Pagising ni Samuel ay agad niya itong binungangaan. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin na hindi ikaw ang ama na ipinagbubuntis si Georgette? Painom muna ng tubig. Anito, agad siyang tumalima ngunit nanermon pa rin. Alam mo ba kung gaano ko pinapatay ng konsensya ko kapag naiisip kong buntis siya at ikaw ang ama? Hindi ko ba nasabi yun? Kunot ang noong tanong ni Samuel. Ano kaya kung hampasin ko ang sugat mo? Sumasakit ang ulo ko sa'yo, Samuel. I'm sorry if it slipped my mind, honey. Imbes ay nakangiting sabi nito. Kumusta ka pala? Hindi ka ba nasaktan? Ako pang iniisip mo? Ikaw na tong nabaril? Pwede bang mag-relax ka lang? Okay na ako. Nothing to worry about. Umalis ka na sa PIDEA. Parang awa mo na. Mamamatay ako sa pag-aalala sa'yo. Pakiusap niya sa lalaki. Sa susunod na natin pag-usapan yan. Kasal muna natin ang pag-usapan natin. Saka na rin yon kapag nakalabas ka na rito sa ospital. Panunupla niya rito. Come here. Anito. Lumapit siya at naupo sa gilid ng kama nito. Hinawakan ni Samuel ang mukha niya. Natakot ako kagabi. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa iyo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring masama sa iyo. Seryosong wika nito. Ngumiti siya at humawak din sa kamay nitong nakasapo sa pisngi niya. Ako, muntik nang mabaliw dahil sa pag-aalala. Mangiyak-ngiyak niyang wika. Hindi ko nakakayanin pag naulit pa to, Samuel. Sinasabi ko sa'yo, bibigay ang puso ko. Hindi na to mauulit. Paanong hindi ha? Hanggang nasa ganyang kaklase ng trabaho, pwedeng maulit ang pangyayaring to. Papatayin mo ba ako ng maaga? Hindi pa tayo na ikakasal. Muntik na akong mabiyuda. Pag-iisipan kong request mo, mahal. For now, just stay near me and keep on talking. I want to hear your voice. Natakot din akong hindi na marinig yan kahit kailan. Anito saka pumikit. Mabait si Georgette. Sabi niya rito habang nakangiti. I think I already love her. She was the best friend on earth. Nakangiting sabi ni Samuel habang nakapikit. Yeah, just like my Ara. Let's talk to Sam when I get out of here. I talked to him already. Nakangiting sabi niya. Napadilit si Samuel. Really? He said you are not allowed to get married. Aniya rito. What? Tila gulat na sabi nito. Unless I am your bride. Patuloy niya. Natawa si Samuel. Pinakaba mo ko. Wala naman talaga akong ibang papakasalan bukod sa'yo. I love you, Sheila. I love you too. Tumayo siya at dumukwang upang halikan sa labi si Samuel. Natagpuan na niya ang taong mamahalin niya sa anumang panahon, sitwasyon at pagkakataon. Natagpuan na niya ang lalaking poprotekta sa kanya. Ang lalaking aalagaan siya. Ang lalaking paulit-ulit niyang patatawarin at iintindihin. At kung sakali man na hindi nito maiwan ng trabaho, ay pag-aaralan na lang niya kung paano patatatagin ang puso niya. She has faith in him. Pero sana talaga ay isipin nito ang kaligtasan nito. Naputol ang halik nang bigla na lang pumasok si Sam sa kwarto ng ama nito. Hi, Mama! Bati ng bata sa kanya. Tanggap na siya ng bata kaya masaya talaga siya. Hi, Sam! Gising na ang daddy mo. Nakangiting sabi niya rito. Dad! Patakbong lumapit ang bata sa ama, ngunit hindi yumakap sa takot na matamaan ang sugat nito. I'm glad you're awake. Totoo bang pumayag ka nang magpakasal kami ng Mama Sheila mo? Yes, Dad. Whatever that makes you happy.
And I love Mama Sheila, so no problem. Nakangiting sagot ng bata. Ilang buwan matapos makarecover ni Samuel ay nagpakasal din sila. Hindi rin nagtagal ay nabuntis si Sheila, kaya nagdesisyon si Samuel na iwanan ang trabaho at magtayo na lang ng sariling negosyo para mas may oras ito para sa kanilang pamilya. Wala nang mas peperpekto pa sa buhay ni Sheila. Mabuti na lang at dumating ang poging border sa tindahan niya. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod!